beloved Boss Mike Cervera. Ito bang gagawing pagtitipon-tipon diyan sa Quirino Grandstand? Kasama sa plano na to? Tanong ko lang naman mga kababayan ha. Ako wag ko kayo magtatampo mga kapatid kong mga DDS, mga INC ha. Wala po kong against sa inyo. Tandaan nyo. Ulitin ko lang. Mahal ko kayo. Ang tanong ko, baka mamaya nalilin lang kayo ng mga to. Baka mamaya, etong mga ito, mga kababayan, ay may mga planong masama na nagagamit na pala ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Aba, ay hindi malayo. Bakit? Ay kita nyo naman. Ha? Kasi maaaring totoo, maaaring hindi, pero alin ang dapat nating pag-ingatan? Abay, gawin na nating paniwalaan para mapaghandaan. Kaysa naman parang si Sarah tayo na wala tayong ginagawa, tapos mga kababayan, no? Ha? Nung nandyan na, nabisto na, hindi na makahabol. Bakit? Hindi niya na magawan ng paraan eh. Ano pang paraan ang gagawin niya? Bistado na siya. Ang hirap niya nang solusyonan yung yung kanyang naging problema sa mga katarantaduhan ni Sarah. Mailulusot niya pa ba yun? Hindi na. Ito na lang ang mga nagtatanggol. Yung si Sara Duterte nga, hindi niya na mapagtanggol yung sarili niya eh. Di ba, mga kababayan? Hindi niya na mapagtanggol yung sarili niya! Active and retired. Nako, kita nyo, mga kababayan, active and retired daw. Yung alin? Yung mga kumakausap kay Digunyo na hindi na makalakad. Nakita nyo at narinig nyo mga kababayan. Ulitin ko lang. Kicks TV huwag kayong magtatampo. Ako nag-aanalisa lang. Sana mali ako. Opo sana mali na lang ako. Ako'y nananalangin, magkamali na lang ako. Opo ayan. Ako'y nananalangin na magkamali na lang ako. Di ba? Sige tuloy. Na gusto na daw nilang bumitaw sa gobyerno. Saan ko po ba? Sinasabi nila na mag-aaklas na ang mga militar, active, at saka mga retirado. Kita nyo mga kababayan ko? Active at saka retirado. Yun ang sinasabi niya na bibitaw. Paano kicks kung itong mga ito, kung magkatotoo? Abay makita natin, nandoon na. Nandoon na at mga nakaharang na at daladala na yung mga armas nila at handa na, gagawin na kayong pambala. Ano ang gagawin natin? Di ba? Nakuha yun. Invento lang ba ni Banat Bayan? Hindi po. Eto, panoorin nyo ito. Mismong si Panelo. Ako si Panelo, alam mo naman dyan Sa 10 sinabi niyan Sa 10 sinabi niyan, wala ni isang tumama tapos pinaniwalaan pa ng isang gonggong. Tapos ibabalita sa mga tao. Yung mga makikinig naman, maniniwala rito. Bakit? Siyempre, ito pinapanood ng mga yun siyempre maniniwala sila. Ano mangyayari ngayon, mga kababayan? Dahil sa kakapanood dyan. Mai-impluwensyahan. Mai-impluwensyahan nila na Naku, baka totoo yung sinasabi ni Banat Bay. Naku, baka mamaya, magkagulo. Kita nyo, imbis na hindi kayo magbebenta ng mga kalabaw, kambing at hinayupan nyo, nakamukha ng mga to, nagbenta kayo. Kita nyo? Abay, malaki ang epekto niya sa atin yung mga fake news nila. Maaaring magdulot yan ng mga desisyon natin, ng mga desisyon natin na hindi naman dapat. Dahil nakinig tayo, dahil naniwala tayo, ayun, mga kababayan, nasira ang buhay
ng mga naniwala. Ay, nako. Tuloy. Ang nagsabi. Alam naman po natin si Panelo nakakakausap kay Pangulong Duterte. O, kita mo, chismis na naman. Yung chismis niya, sabi ni Panelo. Tapos si Panelo naman, sabi ni Digunyo. Ilang salin yun? 1, 2, 3. Putik na yan mga kababayan, 3 salin yan. 3 salin na yan. Oh. Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayoko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. O, kita nyo mga kababayan, o di ano pa, di mag-take over daw yung mga militar. Tapos mga kababayan, madali lang sabihin yan. Kahit ako, pwede ko sabihin sabihin ko, nag-usap kami ni Trump. Di ba? Madaling sabihin yun. Sabihin ko, ano pa, nung kinausap ako ni Trump, gusto kong ipalit sa posisyon niya. Pwede yun. Di po ba? Pero, kung titignan ninyo ang mga kredibilidad ng mga tao na to, meron pa ba? So, ang gusto ko pong sabihin dito, mga kababayan, pwedeng totoo at pwedeng hindi. Pero mas malamang sana na hindi na lang. Kasi malaking kaguluhan ang mangyayari dyan. Maniwala kayo sa akin. Malaking kaguluhan ang mangyayari dyan. So ito na mga kababayan. Bago natin puntahan yung ating susunod na talakayin at mga nakaalap ko na samot-sari na paggawa ng mga content at pinapahayag nila yung kanilang opinyon patungkol nga dito sa gagawin na pagtitipon ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Di ba mga kababayan? Nakita ko na naman yung tita ko. Tita, pengi pera. Oo. Pang bodyguard ko. Bodyguard ba? Tita Meli, pang bodyguard. Wala naku pinagbabantan na ako. I-ready mo na yung 1 kwarto ko dyan sa Amerika. Oy, tita ko po yan, i-ready mo na, tita, yung 1 kwarto dyan. Huwag mong i-comment yung buong address dyan. Para kapag kung ano mangyari, tatakbo na ako dyan. Total naman, yung visa ko 10 taon gagayahin ko si Erwin Tulfo. Ay, nako. Our beloved Boss Mike!